Sensitibo po ang ulat na ito, binugbog at tila kinuryente pa ang isang person with disability na nangagat daw ng kapwa pasahero sa EDSA bus carousel. Sinuspindi na ang lisensya ng bus driver at konduktor na nagkulang daw ayon sa DOTR. May report si Joseph Moro. Tinulak, sinuntok at tinadyakan ng ilang pasahero ang lalaking nasa likod ng bus. Hindi salita kundi mga ungol ang maririnig sa lalaki. Kuha ito noong June 9 sa loob ng bus ng Precious Grace Transport sa EDSA Bus Carousel. Nang nasa lapag na ng bus ang lalaki, may humawak sa kanyang leeg at may tila tunog ng taser. Batay sa investigasyon ng Department of Transportation, ang lalaking edad 25 ay person with disability. Hindi ito nagustuhan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Medyo emotional ako ng dito. My youngest brother has autism. Hindi siya madaling intindihan ng kondisyon na to. Reactions are triggered by loud noises, by light, or by other triggers. No? Pero dapat naiintindihan niya ng mga kababayan natin. We have to be educated, we have to understand na ganyan talaga yan. Hindi yan nang-aaway ng basta-basta na gan. No? Pero kailangan maintindihan, kailangan ipaintindi sa mga kababayan natin. Tingin ng DOTR, nagkulang ang driver at konduktor ng bus. This was a crime. Dapat nakialam ang konduktor. Driver hindi pwedeng makialam doon kasi nagmamaneho siya. Pero konduktor dapat makialam yan. Dapat pigilan. I can confirm that as far as SAIC is concerned, as far as the security in each of the station, wala po silang report tungkol po sa mauling incident. Sa isinumiteng pahayag sa LTO, iginiit ng bus driver na inireport nila agad sa mga otoridad na nasa Main Avenue Station ng EDSA Busway ang anyay sumbong ng isang pasahero na may nakasakay na nangangagat daw ng kapwa pasahero. Nakiusap daw sila sa tauhan ng Coast Guard na nakadestino sa busway na pababain ng lalaki pero hindi raw ito napababa. Sinabihan daw sila ng konduktor na i-report na lamang ito sa susunod na estasyon sakaling gumawa ulit ng eksena. Nang malapit na raw sila sa Buendia Station, nangagat ulit ang lalaki kaya nireport nila ulit ito. Sabi pa ng driver, pinagsabihan niya ang mga pasahero na wag nang bugbugin ang PWD pero di raw sila pinakinggan. To my mind, yung driver at saka konduktor, ginawa nila ang responsibilidad nila. Sinuspindi na ng LTO ang driver's license ng driver at konduktor ng bus at pinagpapaliwanag na rin ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Ang LTFRB nag-issue ng show cause order para sa pagdinig sa June 25. Sinuspindi rin nila ng 1 buwan ang 10 units ng Precious Grace. Nangako ng tulong ang DOTR sa PWD at kanyang pamilya. Nais din ng DSWD na may managot sa anilay inhumane o hindi makataong pananakit sa PWD. Nakikipag-ugnayan na raw sila para mahanap ang biktima at mabigyan ng kaukulang tulong. Anila sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disability o Republic Act No. 7277, bawal ang diskriminasyon sa mga PWD kabilang ang pagkakait sa public accommodation o transportation. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ng pamilya ng biktima. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.